Natural, itong mga to, siguro examinin natin ang motibo. Dahil pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno. Di ba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law, nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapanig ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila eh. So, if you're willing to risk extra constitutionality in the face of sanctions, sino makikinabang? Sir, para bang sa sitwasyon ng Myanmar, sir? Ngayon... Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Yan ang kasabihan. Di ba?